So pag-usapan natin sa umagang ito, true faith and by faith. So pag-usapan po natin ano yung pagkakaiba ang true faith and by faith. So bago ang lahat, manalangin muna. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa pagkakataon na inyong pinagkaloob. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat sa kalakasan, sa protection, provision. Salamat dakilang Diyos sa pagkakataon na inyong pinagkaloob. Dalayan ko na sa aming pag-aaral, hiling ko namin inyong gabayan. Sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu ay aming maunawaan, maintindihan ang mga bagay na pag-aaralan po namin sa oras na ito. At sa po namin, pinagkakatiwalang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, true faith and by faith. Ano kayang ibig sabihin ng salitang ito? Basahin po natin ang Romans chapter 3 verse 28. Romans chapter 3 verse 28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. And in Galatians chapter 2:16. Galatians chapter 2 verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. So dito po sa dalawang verse na nabanggit po sa Romans chapter 3 verse 28, for we hold that one is justified by faith apart from the works of the law. So ang napansin niyo po sa verse, ang justification ay sa pamagitan po ng yun nga sa pananampalataya at hindi sa pamagitan ng Law of Moses. Noon, ang Law of Moses ay isang basihan para ma-justify, mapawalang sala ang isang tao ayon sa Romans chapter 2 verse 13. Chapter 2 verse 13. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. So ibig sabihin, sa panahon noon under the law of Moses, ang tao ay mapawalang sala sa pagsunod ng buong kautusan. Pero sa time natin ngayon, under the dispensation of God's grace, hindi na po ang sa pamamagitan ng kautusan ni Moses, kundi sa pamamagitan po ng ating paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. At ganun din sa Galatians 2:16, a person is not justified by works of the law. Diba sa 2:16 binasa natin, hindi po na-justify o napawalang sala ang isang tao sa pamamagitan po ng pagsunod sa kautusan or sa gawa under the law of Moses, yung mga ni-require doon. So, may malaking pagkakaiba po paano mapawalang sala or inaaring ganap ang isang tao sa panahon natin ngayon kumpara sa time ni Moses. Okay? So ano bang ibig sabihin ng true faith and by faith? So by faith and true faith are largely used interchangeably in the Bible. Yung by faith and true faith. So pag sinasabing interchangeably ay pwedeng parehas yung ibig sabihin, pero alamin po natin na mayroong parte na hindi po magkakaparehas, pero mayroong part na pwedeng parehas. Sa Romans 3:30, describe the means of receiving salvation. Balikan po natin ang 3:30 sa Roma.
Seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith. So, circumcision referring to the nation Israel. Saying it is one God when shall justify the circumcision by faith, and uncircumcision through faith. Describe the means of receiving salvation, indicating that justification is based on trust in God's grace rather than works of law of Moses. Rather than works. So, ang emphasis po sa verse 30, receiving salvation, indicating that justification is based on trust in God's grace rather than works, yung law of Moses. So hindi po doon hindi po yun basihan ang law of Moses, katulad ng nabanggit po natin, para ang tao ay mapawalang sala. So ayon dito sa na-mention, ang tao nga ay mapawalang sala ay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon, hindi doon sa law of Moses. Then, by faith and through faith signify faith as the instruments or channel through which grace is received. So in Romans 3:30, Paul uses by for the circumcision, Israel. And then through, for the uncircumcision, Gentiles. Nakita niyo po yung kaibahan. Yung sa Romans 3:30, by faith, yun yung term na ginamit ni Apostle Paul, by faith, for the circumcision or for the Israelites. And then through faith, for the Gentiles. But both terms point to the same justification by one God. Kaya pala, interchange yung paggamit, yung by faith and through faith. Ang kaibahan, yung recipient or ang kaibahan, yung application doon sa sa by faith and through faith. Kasi ayon dito sa Romans 3:30 na ginamit ni Apostle Paul, yung pag ginagamit yung by faith ay sa Israelites. Pag ginagamit naman yung through faith sa mga Gentiles. Pero ang dalawang terminology na ito point to the same justification by one God. Okay? So, yung sinabi ni Apostle Paul, yung ginamit niya, by faith and through faith is slightly different ways depending on the context. So kahit may mga ibang scripture din na itong by and through ay parehas, pero mayroon ding sinabi ni si Apostle Paul na may roong konting pagkakaiba, depende po sa sa context. Okay? Depende sa context. So, by faith refers to the instrument or means by which justification is received. So, ulitin ko po yung by faith. Ang ibig sabihin, ito po ay isang instrument or ibig sabihin, justification is received. So, ginamit po yung term na by faith. Example lamang po, justified by faith. Sa Romans 5:1. Romans 5:1. Romans chapter 5 verse 1. Therefore, being justified by faith. Ayan. Justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, napansin niyo po dyan, justified by faith. Faith is the channel through which God declares a person righteous. Ano pong ibig sabihin? Faith is the channel
through which God declares a person righteous. Kaya, sa binasa po natin, therefore, being justified by faith. Ano po yung channel na na-mention? Faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. So kung i-examine po natin yung verse 1 nito sa Romans chapter 5, paano ang tao napawalang sala? Siya'y napawalang sala dahil sa pamagitan ng kanyang paniniwala sa anong klaseng paniniwala. Ano yung substance ng paniniwala ng tao para siya ay ma-justify? Idagdag natin yung Romans chapter 3 verse 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. And then sa verse 25, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Ngayon, ano yung substance ng paniniwala ng isang tao para siya'y mapawalang sala? Ang substance po yung cross. Yung work ni Christ sa cross. Yung blood ng ating Panginoon. So yun yung kailangan natin na maunawaan po paano na napawalang sala or inaaring ganap ang isang mananampalataya sa panahon po natin ngayon. Dapat po ay maniwala ayon sa binasa natin sa verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. And then sa 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So the emphasis, faith itself is the means, not works, of the law. So sa verse na nabanggit dito sa Romans 5:1, faith itself is the means, not works of the law. Kasi yung pinag-uusapan dito ay mayroon pong comparison yung law of Moses at saka yung grace. Okay, yung grace. Pero dito po, ang means of justification ay yung faith in Christ finished work. Kasi yun po yung channel. Okay, faith is the channel through which God declares a person righteous. At yung faith na mention natin, yung substance ng faith na ito, para ang tao i-declarang righteous, ay yung faith in Christ finished work. So hindi po yung faith na na-mention doon sa covenant, okay, covenant ni Abraham, covenant ni Moses, at yung mga covenant under the Old Testament. Hindi po yan ang basihan sa panahon ngayon. Ang tao ay maideklarang righteous or matuwid sa harapan ng Panginoon ay yung paniniwala niya sa work ng ating Panginoong Hesukristo. Nga, ibig sabihin ba na ang tao ituturing righteous or matuwid sa harapan ng Panginoon dahil sa kanyang paniniwala doon sa ginawa ng Panginoon? Yes. Paano ang isang tao naniniwala pero hindi yung cross of Christ? Siya ba ituturing matuwid? Hindi. Okay? Kahit anong klaseng righteousness or good works ang kanyang ginagawa, kung hindi naman nakabase doon sa ginawa ni Kristo, yan po ay useless po. Mayroong sinasabi sa Titus chapter 3, Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done. So, hindi po sa gawa po natin na para ang tao ay maituturing matuwid,
But according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, not by works of righteousness, which we have done. Okay? Ngayon, pag sinasabi natin na ang tayo may ituturing matuwid sa harapan ng Panginoon, ayan po ay nangyari nung siya'y naniwala doon sa complete work ng ating Panginoon doon sa cross. Often highlights faith as the source or basis of justification. Ulitin ko po, ang faith, yan po yung source or basihan para ang tao ay mapawalang sala. Ngayon, ang tao pag napawalang sala, siya pa ba ay makakaranas ng condemnation? Hindi. Ayon sa Romans chapter 8 verse 1. Anong sabi sa Romans chapter 8 verse 1? Ito po. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. So, ang tao na justified, ang tao na diniklarang righteous, ay wala na pong condemnation. Hindi na po siya mapaparusahan. Kaya pala, na-mention sa Romans 5:9, ayon sa Romans 5:9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. So hindi siya makakaranas ng condemnation at hindi rin siya dadaan sa kaparusahan or sa puot ng Panginoon. At ganun din po sa na-mention dito sa 1 Thessalonians 5:9. Ang sabi, verse 9, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Ulitin ko po, lahat ng tao na na-justified or napawalang sala, lahat ng taong diniklarang righteous or matuwid sa harapan ng Panginoon, ay hindi po makakaranas ng punishment or condemnation, or hindi po dadaan sa puot or wrath or sa great tribulation. Kaya we are not appointed to wrath. Ayon sa binasa natin, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Mahalaga pa na ang tao ay ma-justified or mapawalang sala? Yes. Bakit? Para po hindi niya maranasan yung galit ng Panginoon, hindi niya maranasan yung punishment. Kaya ang lahat ng naniniwala, lalo na sa panahon natin ngayon, ay pinawalang sala or idiniklarang matuwid sa harapan ng Diyos. Now, the emphasis that salvation is not earned by works. Tandaan po natin mga kapatid, salvation is not earned. Hindi po sa pamagitan ng gawa natin para ang tao'y maligtas. Nako, kahit tayo ang pinakamabait sa mundong ibabaw, sabihin natin ay napakabait kong tao, ako ay maligtas. Hindi po. Kahit anong klaseng ginawa natin kabaitan, kung wala ang Panginoon, kung hindi naman natin pinaniniwalaan ang Panginoon, useless po yon. Ang kaligtasan ay hindi natin gawa. Hindi tayo ang gumawa para maligtas. Ang gumawa po para ang tao ay maligtas ang Panginoon, ang part lang natin, maniwala. Anong sabi sa Ephesians 2:8 and 9? Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace are ye saved, through faith. Through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, through faith in what? Through faith in Christ's finished work.
is not earned by works, but obtained by believing in the gospel of grace. Yan po ang kailangan na malinaw sa atin. Hindi po natin pinagtatrabahuan ang kaligtasan. Hindi po tayo nag-work para maligtas. Pero sino po ang nag-work para ang tayo maligtas? Ang Panginoong Hesukristo. Paano? Nung siya'y namatay sa cross, inako niya ang kasalanan ng tao, kaya siya'y naparusahan, at ang tao ay maligtas. Anong sinasabi sa 2 Corinthians 5:21? 5:21, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Inako ng Panginoon, siya'y naging makasalanan, at siya'y naparusahan, para naman tayo maging matuwid sa Kanyang harapan. Ulitin ko po, salvation is not earned by works, our own works, but obtained by believing in the gospel of God's grace. Let's proceed to true faith. True faith. So often emphasizes faith as the ongoing means of access to God's promises and grace. So yun yung kaibahan po. Okay, dito po sa true faith, faith as the ongoing means of access to God's promises and grace. Compare natin dito, refers doon sa by faith. Kung i-compare natin, ang by faith refers to the instruments or means by which justification is received. Pagdating naman sa true faith, emphasizes faith as the ongoing means of access to God's promises and grace, and then highlights faith as the instrument, medium or channel, through or by means of, commonly used to describe the process of passing from death to life. Diba sa Ephesians 2:8, balikan lang po natin, true faith. Verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So yan po yung description dito po sa Ephesians chapter 2 verse 8. Na-mention through faith, not by works, but through faith in Christ finished work. So isa yan sa mga bagay na kailangan natin ma-consider. Ang isa sa halimbawa dito, na-mention din sa Romans 5:2, through faith we have access. Okay? Through faith we have access to grace. Noon ba meron tayong access sa Panginoon? Wala. Ngayon po, through faith we have access to grace. Going back, Romans 5:2. Romans chapter 5 verse 2. By whom also we have access. We have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. So, faith allows believers to live in God's favor. Faith allows believers to live in God's favor and experience His promises. Faith as the living connection, enabling continual relationship and transformation. So faith as the living connection. Ay di napakahalaga talaga ang faith. Okay? Ang paniniwala. At ulitin ko po, yung substance ng ating paniniwala ay iba doon sa paniniwala under the Old Testament, dahil ang substance ng ating paniniwala ay ang finished work
ang cross of Christ. Doon po, yun po ang basihan po ng ating paniniwala, yung finished work ng ating Panginoon. So faith allows believers to live in God's favor and experience His promises. Faith as the living connection, enabling continual relationship and transformation. So Paul's overall point. Alamin natin yung overall point na ni Apostle Paul. Whether by faith or through faith, Paul stresses, first, salvation is not by works. Okay? Salvation is not by works. No one can earn God's favor through the law. Yan po ang tandaan natin, mga kapatid. Na-mention natin na kahit anong gagawin natin, pero hindi po yan yung favor ng Panginoon, hindi po natin makakamtan sa pamamagitan ng Law of Moses. Kahit sundin mo yung 613 sa panahon natin ngayon, ay hindi po natin masumpungan ang favor ng Panginoon. Kahit sabihin natin na gumagawa tayo ng kabutihan para maligtas, hindi pa rin guarantee yun. Ang kabutihan na ginagawa ng tao, ito ay resulta lamang nung tayo naniniwala sa Kanya. Okay? Salvation is not by works. No one can earn God's favor through the law. Number 2, faith connects. Faith connects us to God's grace and Christ's righteousness. So, nagkaroon lang po tayo ng mayroon tayong connection doon sa Panginoon. Actually, doon sa pamagitan ng ating paniniwala. Mayroong na-mention sa Romans 10:17, Romans chapter 10, verse 17. Ito pong sinasabi. Verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Magkaroon lang po ang tao ng connection sa ating Panginoon, dapat believer siya. Dapat mananampalataya. At paano po siya magkaroon ng paniniwala? Mapakinggan muna niya yung Ebanghelyo. Dapat muna mapakinggan niya yung gospel of salvation. And then kung mapakinggan niya, pinaniniwalaan niya, siya po ay masilihan ng banal na Espiritu ayon sa na-mention sa Ephesians chapter 1 verse 13. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Napansin niyo po sa verse na ito, bago siya masilihan ng Espiritu, ano po ang unang ni-required? Maniwala. Maniwala saan? Sa gospel of grace. Yun po ang kanyang paniniwalaan, the gospel of God's grace. At ano po yung nilalaman or content ng gospel na yun? 1 Corinthians 15:1-4, that Christ died, buried, and rose again. His complete work on the cross. So faith connects us to God's grace and Christ's righteousness. So ang tao ay itinuturing righteous, na-mention kanina. Papaano po na ituturing righteous ang tao nung siya'y naniwala? Ngayon, dahil ang tao ay tinuturing righteous, dapat mayroon po siyang i-maintain na good works. Kaya pala, sa Ephesians 2:10, sa Ephesians chapter 2 verse 10, after nang siyang diniklarang walang kasalanan or justified, na pawalang sala, and then diniklarang righteous or matuwid, ito po yung next. For by grace are ye saved, through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast.
Verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Napansin niyo po mga kapatid, after ng tao iniligtas ng Panginoon, ang gagawin niya is good works. At ang good works na ito, ang kailangang ma-maintain. Ayon sa Titus chapter 3 verse 8, this is a faithful saying, and these things I will affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. And then verse 14, and let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. Bakit kaya kailangan after ng tao ay iniligtas ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang paniniwala? Yes. Dahil yun po yung nais ng Panginoon, at ang good works na ito ginagawa natin for rewarding. Kaya sa Titus pa rin, chapter 2, dito po dito sa verse 13, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. And then, idagdag din natin ang 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, and the very God of peace sanctify you fully. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, kailangan po tuloy-tuloy natin ginagawa yung ganitong pagtitipon or mga fellowship or gathering until sa rapture. Okay? Hindi po tayo magsasawa. Hindi po tayo magsasawa sa mga ganitong fellowship, sa ganitong gathering, at yung iba pa na mga ginagawa for the glory of God. Dahil ang ginagawa po natin pagdating ng rapture or caught up ay ang tao ay tatanggap ng reward. So, meron tayong good works na ginagawa hindi para maligtas. Ano na? Ginagawa natin ang mga good works, ang mga kabutihan para sa reward. Okay? Para sa reward, dahil ang kaligtasan, ito ay ginawa na ng ating Panginoon. Faith is active and ongoing, not merely intellectual agreement. Faith is active and ongoing. Kaya, mahalaga po na ang tao ay mayroong paniniwala, lalong-lalo na sa ginawa ng ating Panginoon, dahil yun po ang basihan para ang tao ay maligtas, hindi siya maparusahan, makaiwas siya sa punishment, at siya po ay pupunta doon sa ipinangako ng Panginoon na kalangitan. Bakit po? Dahil lahat ng mananampalataya ngayon ay mayroong tatak na espiritu na kung saan ito po yung basis. Patunay na siya po ay sa Panginoon. Patunay na siya ay anak ng Diyos. Okay? Kasi, sa number 4, practical implications. Practical implications, trust in Jesus to be justified by faith. So, binasa po natin kanina sa Ephesians chapter 2, and then idagdag natin yung Romans chapter 3. Dito po sa Romans chapter 3, start po natin basahin sa verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God, and in 24, being justified freely by His grace.
So sa verse 23, napansin niyo po na sinabi ni Apostle Paul, lahat ay nagkasala. At walang karapat-dapat po sa harapan ng Panginoon. Pero sa verse 24, being justified. So yung makasalanan ay napawalang sala. In verse 24, freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, malinaw na ideklarang matuwid, ideklarang walang kasalanan ang isang tao nung siya'y naniwala. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. And then 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So maintain a living relationship with God through faith in daily life. Isa yan sa practical na implication. Kaya po, after nang tayo ay iniligtas ng Panginoon, ito po ay dapat ma-maintain. A good relationship with God through faith in daily life. And avoid legalism or relying on self-effort. Rely on God's promises. So, mayroong pangako ang Panginoon, lalo na sa time natin ngayon. Isa sa kanyang ipinangako ay ang heavenly places. Okay? Isa yan sa kanyang pangako. Kaya dito sa Philippians chapter 3 verse 20, for our conversation or citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. At isa pa na ipinangako niya yung reward na ang lahat ng mga naniniwala under this present dispensation ay magkakaroon ng reward. So tuloy-tuloy po natin na magsamba, magpuri sa ating Panginoon dahil sa kanyang mga pangako. At na-mention din dito sa Titus, yung isa sa pangako niya, yung eternal life. Dito po sa Titus 1 and 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Ano po ang kanyang isa sa pangako? Buhay na walang hanggan. Number 7, chapter 3, Titus, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. So kailangan po na maintindihan natin, dapat po nating paniniwalaan na ang Panginoon may plano. Ang Panginoon ay mayroong pangako sa bawat isa sa atin. Basta ang goal ay magtuloy-tuloy. Walang discourage, kundi mas lalong magsamba, mas lalong lumapit sa Kanya at pag-aralan natin ang Kanyang mga salita. Bilang summary or pagtatapos, the distinction is usually considered a minor or grammatical rather than a significant theological difference, with both highlighting faith as the opposite or works-based salvation. By faith, faith is the instrument that makes us righteous before God. Ulitin ko po, by faith, faith is the instrument that makes us righteous before God. While through faith, faith is the ongoing channel that connects us to God's grace
and life in Him. So yun po yung pagkakaiba kahit may mga context na parehas, pero may mga context na mayroong pagkakaiba. Katulad po na pinag-uusapan po natin. Okay? Kaya sana ang mga bagay na ito ay malinaw sa atin, clear, at dapat natin ipamuhay ang mga bagay na ito na mayroong paniniwala sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon, sa oras na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po dahil malayo po kami na mag-aral ng inyong banal na salita. At sa iyo po namin, pinagkakatiwala ang lahat sa pagpagitan ng aming Panginoon Diyos. Amen. Maraming salamat.